Kaibigan, pag-usapan po natin colon cleansing. Naririnig nyo na ba to? Diba? Mga iba nalilito, may benepisyo ba to sa atin o wala? Okay? Dalawa pong klaseng colon cleansing. Merong colon cleansing na natural lang, na ituturo ko sa inyo, sa pagkain, sa inumin, mas safe yung natural lang. Meron namang colon cleansing na parang enema, labatiba, may nilalagay sa puwet, tapos nililinis talaga. Ngayon, para sa akin siguro ang shortcut lang, wala talagang pag-aaral na malinaw na maganda yung colon cleansing na naglalagay pa ng parang hose, tapos nililinis talaga yung bituka. Actually, merong mga pro and con. Meron din mga side effects yun eh. Explain ko sa inyo. Okay? Tingnan natin ha. Ito po, hindi to ganun po kasigurado. Pero ito lang yung posibleng senyales na baka maraming dumi na naiimbak sa tiyan natin. Okay? Hindi po to talaga proven by medical science, pero may konting sense naman eh. Yung iba, lumalaki ang tiyan, di ba? Naiimbak ang dumi. Posible din sumasakit ang tiyan. Pag hindi masyado nakakadumi, nahihirapan din, medyo mabaho ang body odor. Yung iba, ayon sa pag-aaral, pwedeng may pimples, mas maputla, mas pagod, pero hindi po ganun kalinaw. Actually, sa ibang pag-aaral, parang mas mataas konti ang risk ng colon cancer, yung cancer sa bituka, kung lagi kang constipated. Ibig sabihin, ang tagal, isang linggo, hindi ka pa dumudumi. So, nakaimbak yung dumi doon. Ano yung posibleng benepisyo? Ito, hindi naman talaga to proven. Siyempre, pag mas nadudumi ka, mas nalalabas mo yung dumi, mas nababawasan ng dumi sa katawan. Mas hindi ka constipated. Yung iba, mas maganda daw ang mood. Mas maganda rin yung paggalaw ng bituka. Ganito po, tingnan nyo. Pag ang pinag-usapan po natin, large intestine na, malaking bituka. Pag maraming dumi, naiimbak, hindi regular ang pagdumi nyo, ayan, ang dami. Pwedeng, sabi nila, masama yan eh. Ngayon, pag nalinis, ayan, malinis. So, tulad na sinabi ko, dalawang paraan. Pwede sa pagkain at inumin, mas madudumi tayo, mas malalabas yan. O yung iba, gumagamit ng parang hydrotherapy. Ito po, nilalagyan ng parang hose, nilalagyan ng tubig. Iba-iba nilalagay. Yung iba, coffee enema. Yung iba, tubig lang, pinapampa. Ginagalaw-galaw yung tiyan. Tapos nilalabas lahat. Hindi ko po ito nire-recommend. Tinuturo ko lang sa inyo kung ano ginagawa ng iba. Pagdating sa ganitong paggamit ng aparato, wala talagang proof na mas may benepisyo. Diba? Pero hindi ko rin naman sinasabi na walang benepisyo. Ibig sabihin, hindi pa lang tayo sure. Although yung ganitong gumagamit talaga ng aparato, yung mga enema, lalo na kung madalas minsan, bago operahan, ginagawa to. Bago i-x-ray sa tiyan, minsan ginagawa to, itong mga enema. Pero yung gagawin araw-araw, madalas, posible magkaroon ng komplikasyon. Okay? Tingnan natin anong komplikasyon. Siyempre, ba nagkamali, baka mabutas yung bituka. Yan. Minsan naman, dahil nga sa sobrang linis, ito, nilinis maigi, natatanggalan ng mga electrolytes, sodium, potassium. Delikado po to. Kasi pag biglang bumagsak ang potassium, pwede ka ma-heart attack eh. Nagloko yung tibok ng puso, heart attack, may stroke pa. Yung iba, nag-i-infection. So ito yung possible. Sasakit pa ang tiyan, nagka-cramps, nahihilo, nadi-dehydrate. Mga possible problems kung mali o madalas yung pag-colon cleansing na hindi natural. Okay? Pero siguro naman, kung medical procedure, pwede po ito. Ano naman yung mas ginagawa ko? Yung mas natural. Ang ibig sabihin lang naman ng colon cleansing, mas madalas ka dudumi, huwag constipated. Ito po pwede natin kainin at inumin. Yan. Siyempre, ito yung mga prutas na maganda. Pwedeng apples, pwedeng pears. Kailangan maraming tubig. Kailangan maraming tubig kasi talaga panghugas. Pwedeng lemon water, pwedeng apple cider, pwedeng yan, mga green leafy vegetables. Mas may fiber kasi mas lumalabas ang dumi. Ito mga juice, mukhang carrot juice to. Ito, baka mangga, baka orange. Ito po, mga pagkain may probiotics.
Actually, may mga tableta din probiotics, yung mga good bacteria. Pwede rin yun. Pagdating sa gulay, pag maraming fiber kasi mabilis ang pagdumi. Tulad ng carrot, pwede ka na kain yung carrot o sineshake, sari-saring lettuce, pipino, green beans, garlic, pepper, ito, mga kangkong, spinach, kamatis, healthy, at iba pang mga gulay. Yan. So, pag marami kakainin mo nito, 2 to 3 cups in a day, marami pang prutas, siguradong regular ang dumi mo. Parang nag-colon cleansing ka na rin. Okay? Parang colon cleansing din siya, pero nakakatulong din siya sa pagtitibi. Diba? Pag constipated ka, lagi ko sinasabi, letter P, peras, pears, papaya, pakwan, wala ditong pakwan, pineapple, puro P yan prune juice, prunes, grapes, yan, pampalambot yan ng dumi. Pagdating sa mga probiotics, mga beans, yan, di ba? Beans kasi high fiber din yan. Tulad na tinuro ko, ito yung mga prutas, ito mga gulay na napakaganda, pag-inom ng maraming tubig, at ito rin po, lemon water. So tulad na sinabi ko, pag natural, maganda. Ayaw mo lang yung, depende, like kung mag-enema, kung araw-araw, tulad na sinabi ko, baka magkaroon ng problema Kasi meron din po kasing natural bacteria ang bituka natin. May natural bacteria yan na posible makatulong sa atin. Tapos pag tinanggal mo lagi, baka lalo sumama. So ganun po, ulitin ko natural remedies, water flushing, high fiber diet, lemon and water, pwede. Yung mga juice na tinuturo ko, okay din. Probiotics, yung iba sa mga fermented foods, yung mga sauerkraut. Pero sa atin may mga tableta, luya, salabat, maganda rin. At pwede rin po yung fasting, yung hindi kakain. Baka hindi ka kumain ng 8 hours, 12 hours, yung iba intermittent fasting. Siyempre, pag hindi kumain, mas malinis yung tiyan, di ba? Walang laman. So, yun po. Kahit anong gusto nyo, lalo na kung sa pagkain, natural colon cleansing, dapat po, ang tip ko lang, dahan-dahan. Okay, wag biglang kumain ng napakarami nito. 'Di ba? Baka magtain naman kayo, magulat ng tiyan mo. Dahan-dahan. Unti-unti lipat, unti-unti damihan. So kahit anong bagay, dapat in moderation, dahan-dahan para hindi mahirapan yung puso, hindi mahirapan yung katawan. Sana po nakatulong tong video. God bless po.